Samantala, paano maililipat ang pangalan ng mga ari-arian kapag pumanaw na ang nagmamay-ari nito? Yan ang sasagutin ni Attorney JJ Atienza sa Bisig ng Batas. Namatay ang ama ni Ana Marie noong taong 2013. Nauna pa itong mamatay kaysa sa lola ni Ana Marie. Sa pagkakaalam ni Ana Marie, may mga pag-aari ang kanyang ama, subalit lahat daw ng ito ay nakapangalan pa sa kanyang lola. Namatay ang lola ni Ana Marie ngayon lamang 2014. Lahat ng ari-arian ng kanyang lola ay nasa pangalan lamang nito at walang naipangalan sa mga anak. Ayon kay Ana Marie, ang bahay na kanilang tinitirahan ay inilaan na ng kanyang lola noon pa man para sa kanyang ama. Kasama na dito ang isang paupahan. Ang lupa naman daw sa likod ng kanilang bahay ay para naman daw sa isang tiyahin niya. Halos lahat daw ng naiwang ari-arian ng kanyang lola ay naihabilin na sa kanyang mga tiyuhin at tiyahin, ngunit lahat ito ay hindi nga nailipat sa kanya-kanyang pangalan ng mga naiwan. Nais malaman ni Ana Marie kung ano ang mga hakbang na maaari nilang gawin upang mailipat ang mga titulo ng ari-arian sa mga pangalan nila. Kung ibebenta daw ba nila magkakamag-anak ang mga properties, maaari daw ba nilang gawin ito gayong nakapangalan pa rin ito sa yumao nilang lola. Ana Marie, nang mamatay ang iyong ama noong 1 taon, ang dapat na una ninyong ginawa ng mga tagapagmanang tulad mo, ng iyong ina at mga kapatid, ay mag-settle ng kanyang estate. Dahil nauna siyang mamatay sa kanyang magulang kung saan siya ay may karapatang magmana, ikaw at ang iyong mga kapatid ay maaaring magmana sa iyong lola sa pamamagitan ng representation o bilang kumakatawan sa inyong ama. Kayo ng inyong mga tiyuhin at tiyahin ay dapat na isettle ang ari-arian o estate ng iyong lola sa ilalim ng Section 1, Rule 74 ng ating Rules of Court na nagsasabing kung ang namatay ay walang pagkakautang at ang kanyang mga tagapagmana ay nasa tamang edad na o ang mga menor de edad naman ay may mga legal guardians, maaari nilang paghati-hatian ng pag-aari ng namatay kahit walang letters of administration sa pamamagitan ng paggawa ng isang public instrument o kasulatan na maaari nilang iparehistro sa Office of the Register of Deeds. Kung may mga kumukontra naman sa partition o hatian na napagkasunduan, maaari kayong magsampa ng kaso sa korte para sa partition. Ganitong proseso din ang dapat ninyong pagdaan ng magkakapatid at ng inyong ina para naman sa mga ari-ariang iniwan ng iyong ama. Kung wala namang pagkakautang ang inyong lola, maaari ninyong hatiin ang mga ari-arian ng iyong lola sa pagitan ninyong magkakapatid at inyong mga tiyuhin at tiyahin. Maaari din ninyong mapagkasunduan na ibenta ang mga ari-arian nito at paghatian na lamang ang napagbilhan. Subalit tandaan na napakahirap magbenta ng ari-arian na nasa pangalan pa ng namatay na tao. Tandaan na ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong binigay sa amin at maaari itong mag-iba, depende pa sa karagdagang detalye. Patuloy po kayong mag-email sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.